nababalita dito sa social media, mga bossing, na yung mga fact-checkers daw ay inalis na ni Mark Zuckerberg. Kasi kahapon, Coach Oli, yun ang kwentuhan namin dito ni Jay Guevara, yung mga pagti-takedown sa mga channels, sa mga social media accounts noong mga hindi pabor sa mga pagnanakaw sa Pilipinas, sa gobyerno. Masyadong critical yung mga fact-checkers natin dito. At saka nakikita nga natin na parang targeted. Nakikita natin na yung mga natatanggal, yung mga nasa shadow ban, yung mga nawawala sa social media bigla-bigla, usually mga accounts ng mga supporters ng mga Duterte. Unahin kita, Coach Oli. Maganda bang balita ito na actually ang sinasabi nila na nagfa-fact check dito sa Pilipinas is Rappler and Verifiles. So kung totoo itong balitang ito sa Facebook, sa tingin mo, Coach Oli, anong magandang magiging epekto nito sa laban natin sa katiwalian? Fact checker ba yan o fact checker ata yung mga yan Pero alam mo, sa totoo lang na-experience ko po talaga yan. Ito, wag na nating i-deny. Wag na po tayo magbolahan. Yung mga fact checker na yan, mga peke yung mga yan. Diretsuhin ko kayo. Fact checker yan. Kasi sa akin na-experience ko yan Ito hindi ko nabalitaan. Ito yung na-experience ko. Yung YouTube ko at yung Facebook ko halos sabay yan. Nung simula, ang lakas ng growth. Biglang yung Facebook nag-stop. Tapos yung YouTube, tuloy-tuloy. Sa katunayan, yung increase ko sa subscribers and including views this year is nag-times 3 compared sa Facebook? Sa last year, sa 2023. Pero itong Facebook na to, lintik na yan, hindi na gumalaw. Kaya alam ko yan naka-shadow ban tayo dyan. Totoo yan kasi yung mga yan, binabanatan natin yung mga inodoro na yan Galit yung mga yan. Yung mga nalaos na, sila yung nawala sa linya. Kasi dati sila ang sikat. Ang usapin dyan Marcos versus them ngayon, naitsapwera yung mga yan. Nung binanatan talaga yan. But anyway, sabi ko nga, God is always the equalizer. Pagka meron kang talagang ginawa, darating din ang panahon, babawiin sa'yo yan. Pag mali ang pagkakalagay mo ng sitwasyon or meron kang pang-aabuso, babalik yan sa'yo. And this time, eto na, Boss Dada, yung sinasabi nating paghuhukom. Matatapos na sila. And definitely, itong linya nila dito sa Senado, wala rin. Inodoro. Bagsak din nila dyan, inodoro. Kaya itong sinasabi mo mga rappler na ito, ay nako, wala na talaga sila. Napakaganda nga yung sinabi mo, Coach Oli, kasi hindi ba, nagpaplano nga ang Congress na ipatawag yung mga vloggers dyan sa Kongreso para imbestigahan di umano or kuno. Pero parang tila mo, para sa akin, yung pagtatawag na yun, Master Jidel na partner Jay, pag-curtail yun or sakal yun, sikil sa malayang pagpapahayag. Pero ito, in the spirit of free speech, ika nga, sabi ni Mark Zuckerberg, tatanggalin niya na yung fact-checking. Kasi dyan sa, yung Rumble, yung X, actually maganda maganda ang bakbakan dyan. Walang filter dyan, mga partner. Master Judea. Sa akin naman na napakagandang development ito, Unang-una, magkakaroon tayo ng patas na laban ngayon. Kasi katulad na mga sinabi ng mga kapatid ko dito sa Banateros, tayo talaga yung sinisikil yung mga Duterte supporters. Katulad nga sinabi ko kanina sa vlog, na ito ay magandang pangitain sa atin. Kasi dalawang presidente na ipinanalo ng social media. So ngayon, pilit nila na pinapatumba ang mga supporter ng mga Duterte sa social media. Pero sa pamamagitan nitong move na ginawa ng Meta, magkakaroon tayo ng patas na laban. So paano yung patas na laban? So ibig sabihin, hindi na basta-basta mati-take down yung mga post natin sa Facebook, lalo-lalo na kung wala namang nilalabag na rules diyan sa Facebook. Ang nangyayari kasi dito, parang tinatarget nila yung mga accounts or yung mga post na
hindi pumapabor sa kanilang kagustuhan o doon sa mga politiko na sinusuportahan nila o yung mga nagbabayad sila kung halimbawa, di ba? So ngayon, ang nakikita ko dito, gigil na naman itong mga politiko na galit sa social media at lalo pa silang nanggigil nung in-announce ito ni Mark Zuckerberg dahil mawawalan sila ng karapatan para i-demolish or walisin ang mga social media ng mga bumiber sa kanila at sumusuporta doon sa kanilang mga kalaban. So, nice job ito. Kasi tayo, bilang isang mga content creators, hindi naman tayo gagawa basta-basta ng isang content na makakasira sa atin dahil unang-una, Tayo yan. Reputasyon natin yan. Hindi kami gagawa ng mga bagay-bagay or content na ikakasira namin, ikakapahamak namin, or magva-violate sa Facebook or dyan sa rules ng Facebook. So, ang nangyayari kasi, tinatarget, katulad na sabi natin kanina, tinatarget yung mga supporter ng mga politiko or mga personalidad na ayaw nila or mga kalaban nila, mga partners. Jay Guevara. Jay. Yun. Maraming mawawalan ng nito, income. Yeah. Kasi di ba, dati kasi ako, kasali ako sa sa mga tao na, halimbawa, may kagalit ka sa Facebook, may malaking account, may malaking page. So, para ma-block yun, magbabayad ka ng mga account para yun. I-report. Yun. So, kasi kasama na yan dyan lilinisin na lahat dyan kung yung sinasabi nga ni Mark na ganyan yung gagawin niya. Kadalasan kasi ngayon yun ang ginagawa ng mga kalaban, lalo na nung mga pulangaw. Pulangaw is mga Marcos supporters. Ngayon yung ginagawa nila, i-report, magbabayad sila ng 100,000 sa mga page, sa mga account, i-report yung mga page. Tapos isa pang mawawalan na, ang kinagandahan pa dito, magiging patas na yung laban. Tama yung sinabi ninyo kanina. So, ngayon, hindi na tayo matatakot na mag-post kahit na against sa government kasi meron ng ganito. Tsaka yun nga, sinasabi ko, may mga mawawalan ng income. Marami. Kasi magkano ang binabayad niya? Halos 100,000. Para lang halimbawa, ipaano mo yung SMNI page. Tapos, itong kinukwento mo, Jay Guevara, personal experience ko to, ha? Personal experience ko to. Halimbawa, SMNI page. So, magtataka si Facebook, bakit pinapa-shutdown? Bakit nawawala? Bakit gustong tanggalin? Siyempre, hindi rin naman sila papayag ng ganun. So, kailangan maraming mag-report. Yung kadalasan kasi yun yung kadalasang gusto ni Facebook. Pag marami nang nagre-reklamo sa page mo, doon sila action. So, yun ang ginagawa ng mga anti sa atin, anti-Duterte. Mag-uupa sila ng mga account at i-report nila yung mga... report. Oo, i-mass report. Totoo yan. Kasi, sige, diretso. Kasi kung magtataka tayo, bakit yung mga ibang page, ang titino naman ng ginagawa, hindi nagmumura, wala namang ginagawa, katulad lang na SMNI, pero bakit biglang na-take down? Yun yung ginagawa nila. Meron pang Jay, natatandaan ko, meron pang parang campaign na lahat ng mga connected sa KOJC at SMNI na mga accounts, kahit mga personal accounts ng mga let's say, member nila, tinitake down din. Ayun, totoo yun. Lalo na, Boss Dada, noong kagsagsagan ng siege, para hindi siguro mapanood ng taong bayan, yung nangyayari doon sa Davao, tinitake down nila. Tinitake down. Tsaka madugtungan ko lang, yung una-una, yung pag sinabi kasing tatanggalin yung fact-checker, lahat na yan Kasama na yung mga trolls, pag yung mga account na ginamit lang para pang-report, tapos hindi naman gagamitin. Yun ang hindi klaro, Jay Guevara. Hindi, nasa yan? Nasa kasama yan dun sa ni Mark Zuckerberg. Hindi ko lang mabigkas yung apelido niyan Mark Zuckerberg. ni Mark. Andun kasi yan, kasama na doon. Accounts, tatanggalin. Tatanggalin. Tapos fact checkers. Oo. Okay. Maganda Actually, ito maganda kasi di ba, Coach Oli,
na nasaksiyan namin ni Coach Oli yung malayang pagkilos dyan sa Japan nung nakaraan para kay Inday Sara tutulan yung impeachment na napipinto para sa kanya. Nanggaling din tayo sa Amerika at talagang dyan sa ibang bansa napapractice yung freedom of speech, yung freedom of expression, lalong-lalo na yung freedom to assemble and mag-rally. O kasi talaga namang ano yan talaga naman dapat nire-respeto natin yan. And naging saksi kami ni Coach Oli dyan sa Japan na talagang nakita namin yung respeto ng gobyerno ng Japan doon sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin. Mantakin mo, nilagyan pa kami ng escort na mga polis. Mga uniformado at saka hindi uniformado, may mga mobile pa na naka-escort sa amin para lang maging safe yung aming pagmamarcha para maihayag yung saloobin ng mga Pilipino dyan sa Japan patungkol sa mga hindi magandang nangyayari dito sa Pilipinas. Samantalang dito sa Pilipinas, mag-gather ka lang, kahit ilan lang kayo. Katulad dyan, yung Friday group dyan sa EDSA. Oo, pilit nilang hanggang ngayon daw, hindi na daw umaalis yung mga pulis dyan. Tsaka may dinampot dun. May dinampot pa dyan nung nakaraan, hindi na umaalis yung mga pulis dyan. Talagang inaano na nila, hinaharangan na nila yung mga lugar kung saan nag-assemble nung mga nakaraang araw, yung Friday group na tinatawag nila. Kasi may Friday group, nagkikita-kita dyan, sumisigaw ng kanilang pagkadismaya sa gobyerno, tapos umuwi rin sila kalaunan. Pero natatakot sila sa pag-assemble ng mga tao. Bakit kayo natatakot kung wala kayong ginagawang kabulastugan? Pero on the other hand, Coach Oli, alam ko kokomentuhan mo to, kapag nawala yung fact-checkers, ang problema naman, mafa-flood din ng Facebook ng mga peking impormasyon at mga peking mga balita. Yun ang hindi maganda rin naman dito. Di ba, Coach Oli? Merong pros, makakapag-express ka ng iyong, saloobin, pero meron din yan cons, which is, sigurado tayo na yung mga propagandista magte-take advantage talaga dito. Kaya nga tinanong ko si Jay kung yung sinasabing listahan, yung mga troll accounts, yung mga fake accounts, yung mga iba-iba. Kasi makikita mo, pag nag-post, etong mga, halimbawa si Zaldico, nag-post. Pag nakita mo, yung mga nagla-like sa kanya, nagko-comment. Talagang mga Vietcong, mga Vietnamese, mga Indiano yung mga pangalan Tapos walang follower. Walang follower. Tapos naka-lock profile. Coach Oli, anong opinion mo dyan? Tama ka, Boss Dada, dahil dito naman talaga ay may mga pros and cons. Pero siguro, tama din yung sinabi ni Jay Guevara na para maging level yung playing field. Patas. Kasi ang nangyayari dyan sa fact-checker, sila na lang. Actually, nasa sa kanila yung pinakamaraming trolls. Kasi ganito, may mga red flags naman Halimbawa tayo, kita yung muka, broadcaster tayo sa SMNI, anchor tayo sa SMNI, bakit tayo naka-shadow ban? Samantalang yung mga walang muka, dyan sa Facebook, yan medyo nakakatakot na yan. Dapat yan ang talagang inaawat. Actually, hindi lang sa Facebook, including sa YouTube. May mga muka ay walang muka or AI o kaya nakatakip ang muka. Yan kasi yung posibleng gumawa ng fake news. Tayo, kung sakali mag-fake news, huwag niyong awatin kami at i-shadow ban, i-demanda nyo. May paraan naman dahil may mukha kami. Yung mga trolls, pag chinek mo yan, sila-sila. Ang nangyayari dito, yun ang ano dyan, sino magpupulis? Dun sa mga pulis, parang ganon. Ang problema, sila-sila ay bantay sa lakay. Kaya hindi na nagiging patas. Tingnan nyo yung ginagawa sa mga members ng KOJC sa SMNI. Sa atin, tayo naka-shadow ban. Ako, di ba? Ngayon ko lang in-explain ni Jay Guevara yung nangyayari ngayon dyan. Ganyan pala talaga yan dahil pagtutulungan. Dahil inamin naman, kahit si Marcos, inawin niya, may mga trolls sila, di ba? Babayaran na lang nila tapos para manahimik tayo. Kasi kung ginagawa nga at plano nga gawin ni Barbers na patahimikin tayo, ganun din dyan sa Facebook. Kaya nga ako, hininto ko na yung pagla-live ko dyan sa Facebook Kasi walang nangyayari sa totoo lang. But this time, baka naman, maging patas. Dahil tayo, alam mo, lumaki ako sa ang inabot ko, yung tatay, diktador talaga And nangyayari ngayon,
ginagaya din ng anak. Ano pa yung tatay, diktador, din yung anak, diktador din. Totoo Diba? yan. So At, talagang maganda. hindi ka papayagang makapagsalita. Buti na abutan ni Coach Oli yung pagkadiktador no? So, Kasi sa atin, siya lang ang nakaabot sa mga talon. Siya lang ang siya lang talaga ang palagay ko, baka nakibaka pa yan. Kasi ako wala na, hindi ko na inabot yan. Ako rin. Ang inabot ko na yung kay Erap na eh. Erap. Ay, wow, Erap. Kaya yun, mabuti na lang talaga, meron tayong Coach Oli na inabutan yung mga... Gagabay sa atin at makakapagkwento kung anong nangyari noong tama. 19 kopong-kopong. Speaking of, etong sinasabi ni Jay Guevara, partners, na na maraming mawawalan ng trabaho. Nako! Nako po, eto na, maraming nawawalan ng trabaho, maraming aasa na naman dyan sa akap. Delikado yan. Lalong madadagdag siguro pondo ng akap Oo, nito. sigurado yan, madaming mag-aasa na naman sa akap. Master Judea. May balita tayo dyan. Siyempre, ito, nakakuha ng exemption mula sa COMELEC ang 28 programa ng DSWD para sa election spending ban. Kabilang sa mga na-exempt ay ang kontrobersyal na ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Mahigpit naman ang utos ng COMELEC, dapat walang kandidato o politiko sa pamamahagi ng anumang ayuda sa ilalim ng kanilang programa. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Aprobado na sa Commission on Elections sa COMELEC ang hirit na exemption ng DSWD mula sa election spending ban. 28 na programa ng ehensya ang nakakuha ng exemption. Kabilang na dito ang controversial na ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP na may exempted amount na halos 700 milyong piso. Kasama rin sa na-exempt ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na may exempted amount naman na mahigit 7.5 billion pesos. Pati sa Omnibus Election Code, bawal ang paggasto ng pondo para sa social services 45 araw bago ang regular na eleksyon. Ang mga ehensya ng gobyerno kailangan daw makakuha ng Certification of Exemption para makapagpatuloy ang kanilang programa sa kabila ng spending ban, gaya ng nakasulat sa COMELEC Resolution 11060. Pero mahigpit ang utos ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa DSWD, kasunod ang naigawa nilang exemption. Dapat walang mga kandidato at politiko sa oras ng pamamahagi ng kahit anong uri ng ayuda. Dapat makapagbigay ito sa COMELEC ng kopya ng kanilang guidelines sa distribution ng ayuda at dapat daw nilang masusunod ang mga nakasulat sa guidelines. Ayon ng COMELEC na maiimpluwensyahan ang idadaos na halalan sa May 12. Ang guidelines para sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng AKAP mailalabas daw sa buwang ito ayon sa Department of Budget and Management. I think merong isang provision na dun sa draft na nakita ko na bawal maglagay ng mga tarpaulin, muka at stickers, t-shirt ng mga politiko pag namimigay ka ng cash assistance. Ang ilang taga-Manila naniniwala namang dapat lang talagang walang epal na mga kandidato kung tatanggap sila ng ayuda mula sa gobyerno. Ito ay pera ng bayan, kaban ng bayan, tax, no? So, lalong-lalo na eleksyon ngayon, dapat ang tao ay hindi nagkakaroon ng pamumulitika sa oras na to, no? May mga politika po kasi na, syempre, sa harap lang ng camera magaling. Pero pag wala na pong camera, syempre, doon na yung nalalabas yung tunay na kulay nila, ganyan-ganyan. Nagpapabango lang sila ng pangalan dahil nga po, pa-election na. It's election season, so I think a lot of politicians will try to take advantage of it. So the prohibition is fine, I think, because a lot of them makiki-ride lang sila dun sa benefit when in fact that's been disbursed na from the funds of the government from before. So para lang siguro fair to everyone, di ba? Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzales, SMNI News. Alam nyo mga partners, bagamat yung budget na yan ay dapat ma-disburse ngayong 2025, dapat kasi talaga since election season, hindi muna talaga dapat i-release ito eh. Kasi kung matatandaan ninyo, isa ito sa reklamo ni yung dating tumakbong kalaban ni Hani Lacuna sa pagka-mayor sa Maynila. Si Lopez. Yan. Nireklamo niya si Hani Lacuna dati dahil nagbigay ng ayuda para sa mga senior citizen noong panahon ng kampanya. At dinimanda niya si Hani Lacuna noon. At sinasabi nga niya na, ano ito, pag vote buying ito. O, hindi ba? So, para sa akin,
unang-una sa lahat, hindi ito yung season or yung pagkakataon para ibigay yan. Pwede naman siguro ibigay yan after May. After election. After elections. Kasi, napaso na tayo dyan sa mga laso na pangako na yan. Yes. Ang dami-daming laso na pangako. Kahit naman itong COMELEC, may mga laso na pangako yan. Ang daming nagva-violate na mga politiko sa tuwing eleksyon. Hindi naman natin nakikita na nasa-sanction na itong mga to. Yes. Hindi ba? So ngayon, ibibigyan nila tayo ng pangako na naman na walang politiko ang pwedeng magbigay ng AKAP and AIX. Yun ang sinasabi nila. Pero sa interview, mga partner ni Congressman Salceda ng Bicol, Yes. inamin niya doon na nagbibigay, nagpapamudmod itong Speaker of the House. At alam din naman natin, nakikita naman natin, nung nasa Davao tayo, mga partner, bumagyo rito sa Maynila, pero doon sila namigay ng ayuda. At nandoon ilan daang congressman. Yung nandoon habang nagbibigay sila or nagpapamudmod sila ng ayuda. So anong assurance ang natin? Sinasabi ba ng COMELEC dito na i-disqualify nila yung mga politiko na makikita nilang sasama dyan sa ayudahan na yan? Yun. Di ba? Coach Oli, anong opinion mo dyan sa AKAP ngayong mag-e-eleksyon? Bago lahat, Jay Guevara, bagay sa'yo yung boses mong ganyang palang paus, no? Ang dating pang-radyo, Rod Stewardess. Bias. No. Parang Ray Valera lang. Resberano pala. Pang-radyo, pwede na sa yun? O parang si Kiko Matching eh. DCIR. Mga bata. DCIR. Oo, pero ito payo ko lang sa mga botante. Basta ipolitiko, huwag nyo nang iboto. Kasi malaki ang chance niyan, magnanakaw lang yan, or trapong-trapo. Traditional politician na magnanakaw, tapos o kaya gagamit ng pondo ng bayan, tapos ipamimigay kunwari, eepal sila. Ano na yan eh. Dapat mga Pilipino matuto na doon tumingin doon sa mga red flags. At isa sa pagdating sa botante, sa botohan, red flag na po yung nagbibigay ng ayuda na nandoon yung pagkalaki-laki niyang pangalan. Sabi nga ni PRRD, hindi naman nila pera yan, kunin ninyo, pero huwag na kayong umepal dyan. Kasi hindi naman nila pera yan, hindi nyo pera yan eh. Correct. Kaya tuloy naniniwala ako kay BP Sara na ito, ang number 1 epal dyan, itong si Tambaloslos. Dahil sinabi niya na yan eh, ito si Tambaloslos, hindi talaga nito kayang manalo. Unless, bibili niya yung yan na nga yun eh. Yan na yung ayuda. That's vote buying. Kaya yung siguro, ang naniniwala lang sa kanila na hindi gagamitin ito sa as vote buying, itong kanilang mga trolls. Pero kung ikaw ay nasa matinong kaisipan, hindi ko nga ba alam kung yung iba, may mga ibang vlogger na napunta dyan hindi ko maintindihan anong napasok sa isip nila. Baka nabigyan din sila ng ayuda. But definitely, ilabas po natin. At siguro maglalabas po tayo ng listahan na itong mga mahihilig magbigay ng ayuda. Yan po ay pagsisimulan ng korupsyon. Napaka-imposibleng hindi magamit yan sa korupsyon. Kasi nga, pag hindi mo ginamit ang isang bagay sa dapat niyang paggamitan, corruption po yan. Bawal po yun. Diba? So, para sa akin, walang tayo na lang ang bansa nang nakaasa sa ayuda. At hinahayaan tayo ng politiko, ginagamit ng politiko yan para gawin tayong tanga at sunod-sunuran sa kanila. In fairness naman sa COMELEC, Coach Oli, kasi hindi naman kayang pigilan ng COMELEC actually yung pagbibigay nitong mga ayuda na ito Kaya siguro nagbigay na lang sila ng strict na guidelines kung ano yung mga bawal, ano yung mga dapat at mga hindi dapat patungkol sa pagbibigay nito. At dapat talaga ang COMELEC magmasid talaga dito. Maano ko lang, maisingit ko lang, pasensya na. Go. Yung COMELEC ba, meron bang
Meron ba silang kayang pagbawalan? Palagay ko naman. Oh. Hindi, tsaka Coach Oli, medyo delikado kasi ang COMELEC, may kapangyarihan yan na i-disqualify ka. Oo. So Sana. I believe if COMELEC will just adhere doon sa constitutional mandate nila, dapat bantayan talaga nila ito at hindi pumayag na magamit itong pag-aayuda na ito para sa vote buying. Yun lang naman ang ating concern. Master Judea. Ayun, no. So para sa akin naman, mga partners, no, hindi po ako naniniwala dyan Kasi alam natin na makapangyarihan itong COMELEC, pero sa tinagal-tagal na panahon na napakarami nang bumibili ng boto, lantaran, may ebidensya, lahat, wala naman itong nasasanctionan Wala namang napaparusahan ng COMELEC. So, dito hindi ako naniniwala dito na kaya nilang pagbawalan o kaya nilang mabantayan na bawal ang politiko na mga siwa dyan sa AKAP. Well, in fact, may sinend ako doon sa message ito, nananawagan ng mga beneficiaries. Pero ang nakalagay dito, makikipag-coordinate kayo or i-assist kayo ni Ma'am Jessa Bitor, GIP of Tingog Party List. So, ngayon pa nga lang hindi na nasusunod Di ba? So, alam naman natin na ang Tingog Party List ay isa yan na party list. So, kung pinagbabawalan nyo yung mga politiko na makialam sa AKAP, bakit ito? Nakakalusot ito. O ngayon dapat i-disqualify nyo yan. Kasi, malinaw na malinaw. Bawal na bawal yung ginagawa nila. Bakit makikipag-coordinate sa Tingog Party List, sa Kawani? Yan na nga sinasabi ko Wala kasing malinaw na bawal ang guidelines. Bawal ang mga politiko. Pero yung mga alalay ng politiko, pwede. Hindi, may guidelines Meron ng pagbabawal Alam din naman nila na bawal Ang problema, walang pangil. Iyan. Kung sana, kung sabihin na, disqualified na kayo agad. O kaya, hindi na kayo pwedeng tumakbo. Dapat ganun. Dapat ganun Pero wala tayong nakikita Katulad nito, hindi ko naman binibigyan ng kahulugan yung picture na nakita natin kasama si COMELEC Chairman, kasama si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos. Hindi naman natin binibigyan yun. Pero sa tingin ko kulang lang sa pangil. Ang gusto namin makita, yung may nasasampulan. Kaya halimbawa, namimili ng boto, yung mga ganito, pinagbabawalan nyo na nga, ginagawa pa rin. Gumawa kayo ng paraan para masanksyonan, masampulan, para sa ganun, hindi na pamarisan ng iba. Ganun lang po sa Kaya lang, ang problema natin dito, Master Judea, sino ba ang may hawak ng budget ng COMELEC? Yun ang problema. Doon tayo nagkagulo. Kasi pwedeng sa susunod na taon, nyari ka sa akin. Tanggal ka niya, papalitan ka na papalitan siya. Babawasan yung mga budgets nila. Yun ang pinakamasaklap doon. Kasi sila nga ang may power of the purse Correct. Jay Guevara, anong yung opinion? Alam nyo, natatandaan ko yung sinabi ni sinabi ni PRRD na ang Pilipino, pag hindi mo dinala, hindi matututo. No? So, bakit kaya ayaw gawin ng COMELEC yun? Kasi, kung sa kapangyarihan, meron sila na gawin nila yon sa mga politiko na wag mag-vote buying. Kasi kung tayo nga, na mga normal lang na Pilipino, nalalaman at nakakarating sa atin yung mga vote buying na yan, sila sa kanila pa kaya? Diba? Posibleng hindi nila nalalaman yun. Kasi kung ang maririnig lang natin sa COMELEC, kung puro dapat ganito gawin nyo, puro dapat ganito ganyan, walang mangyayari yan. Kung may mga katulad ngayon, saktong-sakto, at talagang pinamumukha sa inyo na malapit na yung eleksyon, ngayon sila namumudmud ng pera, ng ayuda, kung ngayon pa lang dalain nyo na. Kaso nga lang, yun nga, sinabi ni Boss Dada, sino ba ang nag-aawak ng pondo? Baka yun nga yung baka lang baka yun ang nag-aano sa kanila, naghahatak pa atras na para hindi nila dalain yung mga politikong gumagawa ng ganyan. Baka yun yung kasi noon pa man sa lahat naman ng mga politiko ngayon, talagang panakot yung pondo Si VP Sara nga lang talaga yung hindi natakot, hindi natinag na kahit gipitin sa pondo, tuloy pa rin. Sana lahat ng mga
nasa kawani ng gobyerno, maging ganyan yung mindset, yung hindi porket tatanggalan ka ng pondo, babawasan ka ng pondo, parang hindi mo nagagawin yung sinumpaan mong tungkulin na dapat ginagawa mo. Pero maganda na ito, mga partners, manawagan tayo sa mga Pilipino. Yun. Manawagan tayo na since merong pronouncement ang COMELEC, yung mga tatanggap ng mga AKAP, AIX, TUPAD at kung ano-ano pa man, may mga cellphone naman siguro kayo. Kapag may nakita kayo na mga umiepal na mga politiko dyan, sila nag-aabot. Videohan ninyo, isend nyo sa amin. Yan. Kami ang magpaparating sa COMELEC at bebembangin natin, talagang kakalampagin natin ng COMELEC. Hindi tayo ihinto hanggat wala silang ginagawang aksyon sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon. Kasi, syempre, yung mga media, gagawin lang naman nila dyan. Hindi lang naman nila yan kukuhanan ng mga videos. Diba? Magre-report. Yung iba nga, mga ganyang ayudahan, hindi naman talaga na nire-report. Yes. Kasi alam naman nila na bawal naman talaga na nandoon yung mga politiko na namimigay ng mga pera na yan. Kasi hindi naman kanila yan. Pera ng taong bayan yan. Pera yan ng DSWD supposedly para ipamigay sa taong bayan. So, kung meron kayong makikitang mga politiko na umiepal, umaali-aligid dyan, nakikipag-photo ops dyan, videohan ninyo, isend nyo sa Banateros, tapos tayo ang magpapakalat ng mga videos na yan para mapahiya ang mga buwisit na yan. Tama yan, mga partners, no? Para hindi na tayo lilembot-lembot. Dapat pag may nakita tayong mali, banatan agad natin. Kasi hindi aasenso ang bansang Pilipinas kung hindi tayo magsasalita tayo natin, yung mga ginagawa natin na hindi na mananahimik, katulad ng mga ginagawa natin sa mga nagdaang taon. Wala. Gusto natin gumanda ang buhay natin, gusto natin gumanda ang Pilipinas, magtulungan tayo. Magtulungan po tayo. Pero may dugtong ko lang Yan yung mahirap sa ugali ng Pilipino. Yung mga ganyan na parang isusumbong nila, yung mga politiko na nagbo-vote buying, yung gumagawa ng ganyan. Minsan kasi, pag nakita ng Pilipino na may pera ng hawak yung isang politiko, nasisilaw na sila Hindi, pwede naman tanggapin Pwede naman tanggapin. Pero sumbong nila. Minsan, tatanggapin na nga lang dahil alam total, pera natin yun Natural na tanggapin natin yun. Pero, huwag nyo sanang itolerate. Huwag nyo sanang konsintihin na porket binigyan kayo ng pera. We're talking about vote buying, hindi itong AKAP, yung vote buying. Vote buying, hindi yung AKAP. Baka ma-misinterpret nyo. No? So, dapat hindi nyo tinotolerate yung mga ganyang gawain ng mga politiko. Sige, tanggapin nyo yung pera, walang problema dun. Pero, yung boto mo, huwag mong hayaan na malagay sa number 7. Ay, hindi. Lucky 7. Lucky 7 yan Hindi, ito pala. Ito, nakita ko kasi yung picture Natatandaan niyo sinabi ni Magalong. Yung 777? Tuwang-tuwa pa yun. Bakit lahat ng congressman, lahat ng delata may 7? Siyempre, may lucky 7 sila 7 million. So, a total of 21 million sa isang... 777? Baka kaya lucky 7 Kaya nga lucky 7 Sardinas ni Migs doon sa... Hindi lang si Migs. Marami sila. Lahat sila. May mga lucky 7 sila na. Saka maganda, pagka tinanggap mo daw yun, para ka na nadilaan sa mukha. Ni Migs. Actually, meron kang meron kang gusto idagdag. Sa mga dilaan, siguro sa padila Pero ito mga partners pagka tiningnan natin talaga yung problema natin sa politika, napakalalim na talaga. I consider it, kumbaga sa sakit, ito'y cancer na. No? Kailangan talaga natin dito, milagro. Yang problema sa AKAP, problema sa mga politiko, talagang grabe na ang problema natin. We have to admit it. Kaya nga, sa sobrang laki ng problema natin sa politika, we need a strong leader. Kailangan talaga, tama yan, dapat may nasasampulan dyan. Kasi magpapaikot-ikot tayo ng istorya dito, pero pag walang nasasampulan, magpapaulit-ulit lang yan. Kaya nga't pansinin nyo, ako naniniwala ako, dalawa lang ang solusyon dyan. Yung leader na bibigay ng sample o yung leader na makajos. Una, tingnan po natin ang Davao.
bakit walang adik sa Davao? Kasi may nasasampulan eh. Yung leader, talagang totoong leader, hindi yung susugpuin ko ang mga adik dito sa ating lugar. Siya mismo adik. Yun lang. Kaya walang nangyayari. Diba? Walang nangyayari. Kaya pansinin nyo, ang dami nagsasabi, malinis dito, mababa ang crime rate dito, mababa ang crime rate dito, mababa ang drugs dito, mababa ang drugs dito. Pag naglakad ka dyan, problema ka. Magkakaproblema ka. Bakit? Kalatang adik eh. Walang naniniwala. Diba? Ninoloko lang nila ang taong bayan. Subukan nyo, ikaw babae ka, maglakad ka sa Davao, alanganing oras, safe ka. Bakit? Totoo yung sinasabi nila walang adik. Yung pong kailangan. Hindi matatapos ang problema natin sa politika pagka walang nasasampulan na politiko. Dapat sampulan yung politiko, kaya we need strong leaders. Kaya nga kailangan natin ng Duterte. Tingnan natin yung other side, yung sinasabi ko, yung kung hindi nagbibigay ng sample, yung isang makajos. Like Pastor Kibuloy. Kasi ang dami ko rin nakausap na dati masamang tao, pero nung nakilala at napasok dito kay Pastor Kibuloy, umayos din ang buhay. Ano ibig sabihin? Milagro talaga kailangan natin dito sa Pilipinas. Hindi pwede yung lip service ng mga katulad ng mga politiko na sasalita-salita dito. But in the end, napufrustrate tayo. Bakit? Empty promises eh. Yes. Diba? Wala eh. Alam natin, tinan nyo, mag-e-eleksyon. Sa atin, expect nyo ba maayos? Ako, sa Laguna ako eh. Nako, pag nanalo yung Coach Oli, pag nanalo yung gobernador sa Laguna na, si Attorney Google, yari kayo. Oo, yari hindi na nga ako uuwi. Dito na ako eh. Ayaw mo nang takot ka. Reality, mag-e-expect ba ako magbabago Laguna? No way. Huwag na tayo maglokohan. Diba? San sa tingin natin, saan lang magbabago? Possibly Davao. Mag-aayos na, maayos pa. Sa lugar ninyo, sa ba kayo? Ayos ang Maynila, sigurado. Maynila. Ayan, malaki pag-asa niya. Bakit? Strong leader si mananalo to si Isko. Tayo realidad lang. Isko is a very strong leader. Hindi ka pwedeng ampaw dito sa Pag ikaw ampaw, mukha kang pera, duwag ka, tapos ka dyan. Walang mangyayari. Wag na tayong umasa. Real talk lang po. Alam mo, bilib na bilib ako dito kay Coach Oli. Oo, kasi minsan, naglalakad kami nito, may nakita siyang maikli shorts. Maikli ang shorts? Tiningnan ni Coach Oli. Tapos? Sabi ko, Coach Oli, ba't tinititigan mo maikli shorts? Sabi niya kaya ako tinititigan, Boss Dada, kasi gusto kong sawayin. Ayun? Iba talaga. Mali yung maikli ang shorts. Sabi na, kailangan. Pangit. Idol, no? Malamig kasi. Idol ko talaga si Coach Oli. Kasi akala ko bakit tinitingnan niya. Yung pala, hindi, maikli shorts. Kukurutin ko sana eh. Kasi hindi maganda yan eh. Hindi mali, kasi malamig, tapos naka-shorts. Oo nga, kaya nga si Coach Oli, bilib talaga ako sa kanya. Iba ka talaga, Coach Oli. Bilib ako kay Coach Oli. Pero yan ang isang Boss Dada, Boss Dada, papansinin mo dito. Sa mga liblib na lugar, may naglalakad, naka-shorts this oras ng gabi. Walang nangyayari. Safe, di ba? Safe. Yan ba yung sinasabi nila Abalos na mababa ang crime rate? Sa atin, subukan mo yan, ganyan ang suot mo, this oras ng gabi. Coach Oli, abot ka ng bahay. Coach Oli, nandiyan ka pa sa Japan, di ba? Nandiyan ka pa. Mamaya, subukan mo mag-shorts na maigsi. Huwag lakad-lakad ka dyan. Malamig. Di, pero maduktungan ko yung sinasabi ni Coach Oli. Ang problema sa Pilipinas pati, Coach, ang daming krimen, ninonormalize yung krimen. Ninonormalize, ginagawan ng justification yung mga maling ginagawa. Katulad dyan, yung pagdami ng droga. O anong sabi ng PNP chief? Yung iba kasi dyan, nag-overtime. Ginagamit ito. Kumbaga parang may economical use. May value pa yung paggamit ng droga. Tapos meron pa isang tumatakbo na senador na pabalitang ng peke ng dokumento. Ang ginagawa ngayon, nagpapaawa. At sinasabi na, oy, kasalanan ko ba kung hindi ako kayang pag-diaperin yung aking anak? Mahal ko yung aking anak. Nag-TNT ako. Hindi ka nag-TNT, sir. Paano? TNT hindi tapos nakapag ano ka? May dokumento ka eh. Nanloko ka para makakuha ka ng
ng pasaporte mo at makinabang ka sa mga benepisyo ng isang Amerikano. Ang TNT, hindi nakapag-enlist. Hindi. Pag TNT ka, hindi ka, wala kang undocumented ka, hindi ka pwede mag-drive. Hindi, wala kang insurance and all. Wala talaga. Pero Boss wala Lee, kang, hindi ka eligible sa mga halimbawa yung mga minimum wage dyan sa Amerika. O pwede ka nilang baratin kasi nga undocumented ka eh. Pero Boss Lee, believe ako dito sa emotional appeal na ginagawa niya. Talagang yung pinalalabas niya na talagang, ang sarili ko ako, aping-api ako, dapat ganito, sa akin kayong maniwala. Yun ang problema. Ang krimen dito sa Pilipinas, hinahanap ng justification. Sabi ko nga, kung ganyan tayo mga Pilipino at maniniwala tayo sa ganyang mga politiko, pumunta kayo sa kulungan. Lahat ng tao doon, inosente. Siyempre, ikaw ba naman naaamin ka na? Di ba? Lahat ng tao doon, inosente. Pag tinanong mo, anong kasalanan mo, napagbintangan lang ako. Kaya ako nagnakaw kasi walang pagkain yung pamilya ko. Pero ang krimen is krimen. Pag lumabag ka sa batas, plain and simple. Huwag nating inormalize yung krimen na as if, pag may maganda kang rason, hindi na krimen yun. Hindi po yun ganun. Yun ang mali. Crime is a crime. At ito pa, nakakalungkot mga kapatid, mga partners. May nakita akong balita na yung gwardiya, binaril yung magnanakaw. Yung gwardiya pa yung kinulong. Katulad dyan sa mga polis natin. Lumaban yung adik, napatay niya. Pulis pa kinulong. Pulis pa may kasalanan. So, ibig sabihin doon, gusto ko lang ikwento yon. Kasi bakit pa tayo nag-hire ng gwardiya kung hindi naman natin babantayan o isa sa puso yung pagiging gwardiya? Kahit ako, kung makakita ako ng magnanakaw dyan, kung hindi ko mapigilan yan, ibabariling ko talaga yan, lalo na kung may dalang baril. Yun nga nakakalungkot kasi parang hindi na normal ang takbo ng Pilipinas ngayon. Speaking of crime, yan, may una nang natukoy ang DILG na mga lugar na posibleng isa-ilalim bilang election hotspots ngayong paparating na midterm elections. Inaasahan namang isa sa pinal ang mga ito sa susunod na mga araw bagong opisyal na pagsisimula ng election campaign period. Narito ang balita ni Paul Montibon. Nasa gitna pa rin ang konsolidasyon ng mga otoridad bago ang opisyal na anunsyo sa mga deklaradong election hotspots ngayong paparating na midterm elections. Kinumpirma ng Department of Interior and Local Government o DILG ang 38 lugar sa bansa na posibleng isa-ilalim sa election hotspots sa gitna ng papalapit ng midterm elections ngayong Mayo. 27 mula sa 38 ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, habang ang iba naman ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa pulong balitaan ng PNP sa Campo Crame, nilinaw nila na isa sa ilalim pa sa revalidation ang listahan ng DILG sa tulong ng Joint Peace and Security Coordination Council. Oras nila na matapos ang assessment sa nasabing mga lugar, saka naman ito isusumite sa COMELEC Anbang bago naman ilabas ang opisyal na listahan ng mga lugar na ilalagay sa mga naaangkop na kategorya para sa mahigpit na monitoring at seguridad na rin ng publiko, mga botante at mismong mga politiko. Sa panig naman ng pulisya, mayroon naman na raw silang hawak na sariling listahan ng mga lugar na kailangang bantayan ngayong eleksyon. Gayunpaman, kailangan din itong pag-aralan ng iba pang security sector bago gumawa ng hakbang para dito, katuwang ang Armed Forces of the Philippines na miyembro rin ng JSCC. Sa ngayon, regular naman nila ang pakipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga barangay upang mas madaling matukoy ang mga individual o grupo na maaaring maging dahilan ng gulo, lalo na sa panahon ng botohan. Nauna nang kinumpirma ng PNP ang kanilang pagmamanman sa 3 aktibong private armed groups sa bansa at 5 potential private armed groups na maaaring magamit ng mga politiko para sa abanse ng mga ito ngayong eleksyon. Pareho namang umaasa ang DILG, PNP at maging ang COMELEC at iba pa na security sectors na hindi magkakaroon ng karahasan ngayong halalan. Sa pagkipagtulungan na rin yan ng publiko para maisakatuparan ng hangad na payapang eleksyon ngayong taon. Mula dito sa Quezon City, para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Ako si Paul Montibon, SMNI News. Ako dito malalaman mga partners kung sinungaling ba ito si Torre o hindi. Yan. Kasi merong 38 na lugar
na sinasabi nilang pwedeng maging Election hotspot. Ibig sabihin, magulo sa mga lugar na ito. Eh, di ba sinabi nila, hindi naman daw totoong peaceful ang Davao. Sinasabi nila na magulo naman daw Davao, hindi, kinokontrol lang daw yung mga nilalagbook na na mga reklamo. Mga crime. O, kapag dito sa 38 na lugar na to, hindi lumabas yung City of Davao. Eh, ibig ba sabihin nito, nagsisinungaling itong mga natin, magagaling nating matitikas nating mga PNP officers. Coach Oli, diyan ba sa inyo, sa lugar nyo, magulo ba ang eleksyon diyan? Dito sa amin sa Tokyo. Hindi diyan. Iba rin talaga siya. Doon sa Laguna. Ako hindi naman ako masyadong nakakabalita ng gulo dito, no. But magulo dahil may mga tulay na hindi natatapos. No, ewan ko ba yung mga congressman dito, pero yung gulo na sinasabi nyo na medyo may patayan o dahas, wala naman ewan ko doon sa area sa malayo sa amin kasi malaki naman po yung lugar ng Laguna. Baka posible, pero doon sa amin Pero ito sinabi mo na malalaman natin kung sinungaling dito sabi nga ni Boss Dada, kung malalaman natin kung sinungaling si Tory o hindi. Dahil sa Davao. Ngayon, dahil sa sinabi mong yan, Boss Dada, palalabasin nila ang Davao, delikado. Para wag silang magmukhang sinungaling. Pero again, yan yung sinasabi natin, ang lalim ng problema ng bansa natin, di ba? Kailangan talaga dyan ng strong leader. Pati dyan sa lugar na mayroong magugulo. Bakit ang Davao, uulitin ko, ay dating magulo, patayan dyan, pasabog dyan, bomba rito, bomba dyan. Bakit maayos ngayon? Again, babalik tayo sa matinong leader. Kaya pag yung binoboto natin at dyan yung lugar nyo ay magulo pa rin, mag-isip-isip na kayo. Yan ba'y talagang totoong leader o lideran? Diba? Dito lang tayo magiging bida. Sa panahon ng eleksyon, after ng eleksyon, basura na naman ang tingin sa atin ng mga politiko. Kaya dapat gamitin natin yung power natin sa pagboto. Bumoto na tayo. Pag palpak yung ibinoto nyo at magulo pa yung lugar nyo, palagay ko, change na tayo. Sa amin kasi sa Ayala, Alabang. Ay, wow. Okay naman kasi. Pero gusto ko malaman, Master Judea, pagdating sa mga gulo sa eleksyon, ano bang experience mo dito? At sa inyo bang probinsya at sa inyong lugar, dyan sa Cavite, ano bang bali-balita dyan? Diyan sa Cavite, unahin muna natin yung Cavite, no? Sa Cavite, talagang ang mga hari dyan, kung hindi mga Revilla, itong sila mga Rimulya. Sila po talagang mga binoboto dyan. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro may nakikita sila na multo. May nakikita sila, nakaboto-boto. Pero bago lang kasi ako dyan sa Cavite. Pero ang ikukwento ko ngayon, yung sa Bicol, mas matindi talaga ang eleksyon sa probinsya. Lalo-lalo na. Ngayon, itong eleksyon ngayon... Sino congressman nyo sa Bicol? Ang congressman, marami congressman. May 1st district, 2nd district, 3rd district. Sa inyong district? Sa amin, si Salceda. Si Salceda. Okay si Salceda. Kung tutuusin ako si Salceda. Tulad nga na sinasabi ko, mas magulo ang eleksyon sa probinsya. Pero itong eleksyon na ito, ngayon, hindi ka masyado nag-aalala kasi dito kasama yung mga barangay. Mas matindi ang patayan pagkasama ang barangay sa eleksyon. Doon mas matindi. Kasi ako, naranasan ko po na sumama sa mga kampanya-kampanya na yan, na sa harap ko binabaril ang isang kandidato. Harap namin, binabaril isang kandidato. Talaga namang nakakatakot. Pero masasanay ka na rin Kasi kung laging nangyayari yung mga ganun parang baliwala doon sa mga pumapatay, syempre makikiano ka rin Pero bakit? Sa tingin mo, bakit nagkakaroon ng mga ng karahasan tuwing eleksyon? Kapangyarihan, partner. Kapangyarihan. Kasi hindi ko nababanggitin. Sa kapangyarihan. Hindi ko nababanggitin. Doon sa lugar namin mismo kung saan ako lumaki, may ang politiko doon ay parang iisa lagi ang nananalo. Dahil dati, basta may namamatay lagi. Every election may namamatay. Kung susubukan mo hindi ko naman sinasabi na silang may gawa. Pag susubukan mo na lumaban doon sa kandidato na yon, mamamatay ka. Pero hindi ko sinasabi na sila ang pumapatay, Ganun po.
Kaya ako mulat na mulat ako sa ganito eh. Ang eleksyon, katulad nito na hindi kasama yung mga barangay, nakakatakot mga partners diyan sa bandang Mindanao. Yun sa mga malalayong lugar sa Mindanao na dahil doon nga, nung nakaraang 2 taon na ito, 3 taon, may nabalitaan tayo ng mga piniraratrat na gobernur, niraratrat ng mga congressman. So far, doon sa lugar namin, wala namang ganon. Mas matindi talaga yung kapitan. Pagkapitan, talagang sila nagbabardagulan, nagbabarilan. Tsaka minsan mayor. Oo, doon karamihan. Kaya, pero sana, mawala na ito eh. Mawala na ito. Pero mawawala lang ito pag naglagay tayo ng matitino na mga kandidato or mga politiko sa pwesto, no? Kasi pag mga matitino na ang nandyan, syempre, alangan naman gumawa pa ng kalokohan yung hindi matino, mahihiya yan dun sa mga matino. Kung mayroon pa silang natitirang hiya. Pero, mas maraming matino na mapipili natin, mailuluklok natin, mas malaki ang tsansa natin na maging maayos ang eleksyon at kabuhayan ng bawat Pilipino at ng ating bansang Pilipinas. Jay Guevara, sa inyo namang lugar, sa Rizal at saka dyan sa Taguig. Sa Minnesota, di mo Sa tatanungin? Minnesota. Sa Minnesota. Okay. Hindi wag sa Minnesota kasi yung yung passport mo baka yung mga dokumento mo sa passport mo sa Minnesota. Okay na. Totoo yan. Hindi yan Hindi Pang-inter-island na yung passport. Ang international na to. sige, sa Minnesota. Sa Minnesota Taguig, kamusta naman ang dyan? Minnesota, Taguig. Hindi, sa Taguig election. naman, syempre, ano pa rin yan eh. Mababanggit ko pa. Syempre, ano pa rin yan eh. Tawag dito, may ano pa rin yan, Tatak Duterte pa rin ng Taguig. Kung matatandaan nyo. Diba? So, ngayon, maayos. at saka maayos ang Taguig. Maganda ang yung nga lang, hindi talaga may iwasan yung may mga adik. Lalo't sa panahon ngayon, nagmura ang shabu. Yan na. Kaya talagang, pero ito, ayoko naman sanang mangyari to. Pero ito yung, pero ito yung totoo. Na ako, sa tingin ko, yung darating na eleksyon, ito na ata magiging mas magulo. Wag naman sana mangyari, no? Hindi ko rin to ginusto, pero ito yung nakikita kong na parang mas magulo yung mangyayaring eleksyon ngayon. Bakit? Una-una, ang daming sa kahirapan, ang daming hirap na tao. Pangalawa, talamak ang droga. Pangatlo, mura ang droga. Kadalasan, nakakagawa ng isang krimen yung mga tao dahil sa droga. Lango sa droga. Diba? So, ngayon, kung nung mga panahon nga na halos na jeta or nawala na yung droga, may nangyayaring gulo bawat eleksyon. Paano pa kaya ngayon na halos parang mas mura pa yung droga kaysa sa bigas? Diba? Dito sa Pilipinas. Kaya talaga, nakikita ko rito, may baka mas magulo itong mangyayaring mga eleksyon ngayong taon na to. Tsaka ngayon, yung mga gumagawa ng krimen, pag panahon ng eleksyon, wala nang takot. Ikaw ba naman laging parang binabaso ikaw. Yung polis nga nabaril yung adik. Yung polis pa nakulong. Yung gwardya, nabaril yung magnanakaw. Yung gwardya pa nakulong. So ano pa? Diba? Mas lalong lalakas ang loob ng mga kriminal ngayon. Dahil nga, walang kwenta yung administrasyon natin. Yun. Sa pool.